At kaugnay niya, niapila naman ng mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagdan ito ni Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Mean Corvera, may live report. Mean. Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador nabulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para kwestiyonin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na aabot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi ibinito ang ilang questionabling probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim anya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar, sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang may hirap na pasyenteng walang pampagamot. Kinukastyo naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education, samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH. Mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion on the education sector. So sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Diyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito lagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ahensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po ay nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Apila rin ni Senador Amy Marcos sa Pangulo, repasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondoan niya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad.
kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo. Yung total lang ang nandun. Wala naman nakasaad na mga proyekto. Di naman namin alam kung anong laman nun. Bibigyan namin. Ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo. At siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami na walang problema. Alex, sa Miyerkules ngayong linggo ay ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mungkahi ni Senator Amy Marcos kung rerepasuhin ng Pangulo at magdedesisyon na ibalik sa BICAM ang budget, handa raw magtrabaho ang mga senador para baguhin ang ilang detalye, partikular na yung mga probisyon na kinukwestiyon ng mga mamabatas. Alex. Oo, dahil batid natin na may ilang mga senador na hindi pumirma dun sa sa Bicameral Conference Committee. So mula doon, parang questionable yung naturang inaprubahan ng BICAM. So tingnan natin, Mean. Sige, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.